Si Remulla nata ang pinakabobong lawyer na nakilala ko sa buong buhay ko. Gusto nilang i-bend ang batas para sa amo nila. Tama ba yun? Buti andun si Marcoleta to the rescue, mga kababayan. Panoorin natin kung paano na ginisa si Remulla. Natuta ni Tambi. Against the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi mo nakahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think... Ang problema kay Remulla ay gumagawa ng sariling batas, ano ho. Mag-a-apply pa nga lang ho eh. Tsaka hindi naman siya guilty agad. Diba? Kailangan patunayan muna sa korte bago na isuuli yung pera. Kaya dun naggalit si Senator Marcoleta. Mga kababayan, ano ho. Pinipilit nilang ipabalik ang pera. Eh bakit? Guilty na ba? Lahat ng pera ibabalik, di ba? Kaya nga may court dyan. After na yan, sabi nga ni Marcoleta. Ang pinagtataka ko, bakit galit na galit ang mga kamping kay Marcoleta? May punto naman. Di ba? Pinapatunayan lang ng kakamping na anti-Duterte sila at hindi sila corruption. Anti-Duterte lang kayo, mga kakampuit. That it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of No, the law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali Kaya nga tapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Gila na. May punto si Marcoleta. Pero kitang-kita ko sa mga comments, yung mga kamping galit na galit. Inaabugaduhan daw ang Diskaya. At context naman pala yung sinasabi nila. Tama si Marcoleta dito. Nag-a-apply pa lang, tsaka wala pang hatol lang hukuman ang Supreme Court, di ba? Ba't mo papabalik yung pera? Di ba? Ito pala yung hate na hate ng kakamping, no? Tama yung sinasabi. Pero galit na galit. Mas galit pa ang kakamping dito kay Marcoleta kaysa kay Tambi. Tsaka Saldi ko. Tama nga kami. Anti-Duterte lang kayo. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm allow me. operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What I'm saying is,
what is the reason behind the law, so that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before. or You after. cite the law that it come before. Before and after daw, no? May sarili silang batas dito. Bagong Pilipinas, may bagong batas. Before and after daw. Kaya nga di ba pinakidnap nila si PRRD. Dahil sa mga ganitong batas nila na kunwari, ganito, ganyan. Pero ang ending, kinidnap talaga nila. Di ba? Kaya nga natanggal si Tory. Kasi inaabuso nila yung batas. Di ba? Kaya hindi pumapabor sa kanilang batas. Kaya natatanggal sila. Kung hahayaan natin itong magkakagulo ang Pilipinas, kung gagawa sila ng sarili ng batas. Wala nga po sa batas eh. Di ba? Huwag po ninyo babaguhin ang Sir, batas, Mr. we Secretary. are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, Partida, gusto pa maging ombudsman yan, ha? Ayan ang gusto nyo maging ombudsman. Kahit hindi kasali sa batas, basta magawa nyo. Basta pahuli nyo si Duterte, si Sara Duterte, kahit mali. Basta mapahuli. I-bend natin ang batas. Yan. Yan ang gusto nila. Yan ang bagong Pilipinas. Patay tayo lahat pag naging ombudsman yan. Dahil kulong lahat ng kaaway ng Bangag administration. Kawawa ang Pilipinas. Pag naging ombudsman to. Gusto mo maging ombudsman? Tapos hindi mo sinusunod yung law? Grabe naman yun. nakikinig I'm very ako sorry, sir. minsan. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am country not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. articulating the It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Grabe talaga. Hindi sayang ang boto kay Marcoleta. Ito ang kailangan natin sa Senado talaga. Buti na namin si Marcoleta. Kailangan natin ng matinong lawyer na bumabase sa batas, hindi sa opinion, hindi sa morality, sinasabi nyo, hindi para sa kaalyado nyo. Sa batas talaga, sinusunod. Kaya salute ako kay Marcoleta dahil batas lang ang kanyang arbiter, sabi niya, di ba? Ito ang dapat iniidolo. Pero ewan ko, may mga kakampet galit na galit dito. Inis na inis, sobrang ganda nga ng point ni Marcoleta. Di ba? Yung mga camping na yan, kaya walang naniniwala dyan eh. Akala mo sobrang lilinis, pero kumakampi naman sa mali. So panoorin naman natin ngayon kung paano sinabon ni Marcoleta si Lacson na isa rin tuta ni Tambaluslos. Tignan natin kung paano siya umiiwas sa mga tanong ni Marcoleta. There is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee.
Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko. Sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's chairman not of this here. committee. Anyway, let's proceed with the Tignan nyo kung paano iniwasan ni Lacson. Sige, tuloy natin. Hindi ako bias, pero si Bryce dapat yung witness. Pero, tama ang tanong ni Marcoleta. May right ka ba na sabihin na si Bryce lang ang credible, hindi ang mga Diskaya, di ba? Bakit may pinapanigan ka? Bakit hindi ang mga Diskaya at bakit si Bryce lang ang pinipilit mong maging witness? You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is investigating. Napahiya si Lacson, di makasagot eh. Halatang halata na bias talaga, may kinikilingan. Bakit ba sila takot na takot kay Diskaya? Di ba? Kasi ang mga Diskaya, mas marami silang alam sa congressman. At matuturo dun si Tambalaslos at Saldico. Pero iniiwasan nila yun kaya hindi nila ginawang state witness. Ang sinasabi lang nila is si Bryce. At dahil doon, nagtuturo ni Bryce ang mga senador. Eh di, kawala na naman si Tambalaslos at Saldico. Di ba? Napunta na naman ang atensyon sa senador, hindi kay Saldico at Romualdez na sila ang may pakananon ng mga budget insertion. So, itong mga tuta na to na si Ping Lacson at Senator Soto, sila na bahala kung paano nila pagtatanggol ang mga Romualdez at paano nalili sa ibang tao. Diba? Kitang-kita mo naman. Kitang-kita mo yung pagtakbo kay Marcoleta eh. Diba? Session suspended. Anyway, tuloy na. Ayaw nilang pakinggan si Marcoleta. Kasi baka mabuko. Mr. Chair, nag-iimbestiga muna tayo right? The point is, an investigator can... Do not judge. We are not judging. That's No, not ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial Or question. you're I playing am, at provoke sinasabi ko, to prevent the proceeding? Grabe ang gaslight. Grabe ang gaslight ni Ping Lacson. May valid point naman si Marcoleta eh. Bakit hindi nyo gawing state witness si Diskaya? Diba? Dinadodge mo yung question eh. Ginagaslight mo yung mga tao, Lacson. Are you trying to steal the show? Hindi naman ganun si Marcoleta. Pakialam niya ba? Diba? Gusto na yun, bakit kailangan mo rin pakinggan si Diskaya, hindi lang si Bryce. Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce over to this guy? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your opinion? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this?
Hindi, Mr. President, we are still in the process of Kung na makialam, Tito Soto, wala ka namang alam dyan. Sa karintuta. investigation. If we are in the process of investigation, Why are you then so we should protective just- of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the Grabe mang gaslight eh, no? Why are you protective of this kaya? Hindi ayun ng point. Ang point ni Marcoleta, bakit mas credible si Bryce, hindi ang Diskaya, di ba? Bakit di nyo pinapakinggan ng Diskaya? Puro si Bryce lang. Bias na kayo nun pag ganun, di ba? Prejudge na nga eh. Tapos gaslight. Bakit? law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is resumed. Session is resumed. Mr. Di ba? Kitang-kita. Session is resumed. Kitang-kita na di pinapakinggan si Marcoleta eh. Kasi mabubuko sila pag mga Diskaya ang nagsalita. Wala eh, nasabihan na ni Tambi eh. Senator Soto tapos si Lacson eh, mga tuta eh. Yan ang mga bias, may kinikilingan. Diba? Diba nililis na kay Tambaluslos at Saldico? Diba? Tatagumpay na sila malihis ang issue. Napupunta lang kila Bryce. Sa mga maliliit, sa mga small fish, hindi sa mga big fish na si Romualdez, lumalayo na tayo dun. Na sila mismo ang mastermind dun. Pati na rin si BBM, isama mo na yan. Posibleng wala siyang alam dyan, magpinsan yan. Diba? Tama lang na binoto natin si Marcoleta dahil tinatanong na itong mga kalokohan ng mga to.